Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. Ame from Japan, kabayan, ay buluga. Gemini. This reading is for you. Tingnan natin na iyong November 23 to 29. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. General reading tayo, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan nyo inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, tataan mo palagi na wala sa barahak iyong kapalaran. Ikaw pa rin ang makapagdedesisyon nito. Marami kayong energy sa mundong ito. Huwag nyo ipilit kung hindi nyo energy ito. Meron tayong Libra, Virgo, Sagittarius, Cancer, and Taurus. There's a may ano ka, delay. May mga delay situations sa'yo, sa nakita ko dito. May mga sitwasyon na mga gustong panindigan, or hindi may mga desire na want to take it action, gusto nang panimula, pero madidelay ito. O may mga madidelay. O may mga i-delay. Yun ang nakikita ko sa'yo. Sandali lang kasi may stress ka no? Medyo nagkakaroon ng stress situation o may mga worrying situation ka sa naiba sa inyo, sa nakikita ko dito. Nahandun din siguro minsan makakaramdam ka ng mga kaba, pagkalito sa iba sa inyo. Ganun. May mga depletion, ikinaka-stress. May mga tao or may tao ako nakikita dito na, or maybe ikaw to ha, may, ano ba tawag dito? Pintas. Pipintasan ka or pipintasan mo siya? Yeah, may kapintasan, no? Ako nakikita dito. Makaka-receive ka daw ng news, messages, or text message, ganyan. Or ikaw ito sa kanya. May sinasabing papers and documents. Hindi ko alam kung may mga dapat ka bang, nagkakaroon ka ba ng problema when it comes to papers and documents, may mga kailangan bang asikasuhin when it comes to papers and documents, pwedeng ganun, no? Kung meron man, kinakailangan ng, yan, may mga asikasuhin, may mga speech and writing, baka may mga dapat kang isulat. Siyempre, when it comes dun sa sitwasyon na yun, kailangan basahin mong maigi, no? Para hindi ka rin maloko or hindi ka mag-mess sa mga bagay-bagay. Kailangan intindihin mo rin, no? Pag nagbabasa ka. Yan, someone is wearing a mask. May tao nagmamatsyag or ikaw ang nagmamatsyag. Yan, basta wag ka magtitiwala. No? May sneaky person, may tao na makasarili, ikaw or someone, may tao na mangliling lang, pangliling lang o lilinglangin ka, or may ikaw ito. Mag-ingat ka talaga kasi may matalino siya, no, actually. Kasi matalino siya. Kasi alam niya, may tao dito na nababasa niya yung nababasa ka niya o nababasa mo siya. May taong ganun. Nababasa niya yung iniisip mo or nababasa mo iniisip niya. Nababasa niya yung iniisip mo. O tama. Kala ko mali ako sa explanation. Yun ang nakikita ko dito. Parang they're visioning something. Ganyan. Yun ang nakikita ko ha. And then also, may pagmamatsyag ha, ikaw ang nagmamatsyag o someone ha, mga bagay na gusto mong baguhin, gusto mong i-transform, gusto mong umpisahan, pero yung mga bagay na yon o gusto mong matapos, yung mga bagay na yun, hindi pa siya ngayon mangyayari. Siguro, there's a progressing. Ako nakikita ko, may mga darating pa kasing challenge sa'yo, no? Yan, siguro may mga unfinished business, ganyan. Or may mga bagay na gusto mong gawin, umpisahan, baguhin. Yan. Iba dito, nagkakaroon ka ng flexibility in situation in life. Pwede sa mga kasama mo sa trabaho, pwede sa karelasyon mo, or pwedeng someone. Ganyan, di ba? O kaya, andun yung iba dito is, nagkakaroon ka ng limitasyon sa buhay.
Halimbawa, marami kang gustong gawin, marami kang gustong sabihin, marami kang gustong umpisahan, marami kang gustong desisyonan, aksyonan, pero nagkakaroon ka ng limitasyon doon. Pwedeng ganon. O pwedeng sa pera, nagkakaroon ka ng limitasyon, di ba? Ganyan. You also handle din yung sitwasyon na ikaw or someone may sinasabing boundary or there's a boundary situation. Ako nakikita in your situation. You want to structure in your part pero may delay or madidelay siya. Sabi dito, be responsible lang ha. This is the time to start na maging responsable ka raw. Sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Tingnan natin ang energy. May sinasabing be private. Yun ang sinasabi. Kung sa iba naman sa inyo, siguro kung sa pera yan, ingat na lang din sa pera. No? Tingnan pa rin natin mamaya yung money mo. Energy ni Gemini. Huwag ka masyado magtatras ha, kung kani-kanino. Teka, natching ako. Sorry. My Galileo. Uy. Okay. Energy mo. Energy mo. Energy mo magkakaroon ka na magkakaroon ka ng communication sa isang taong mas bata sa'yo. Or ikaw makipag-communicate sa kanya. Yan. Maaring makaka-receive ka ng news or may mga kasiyahan ka na mararamdaman this week. Yun, ang nakikita ko dito, magkakaroon ng mga kasi may happiness no? Siguro this week may mga happiness situation na mararamdaman ka. Yun, may tao kang may mga makakasalamuha ka na tao na you feel at peace. Kumbaga, yung mga taong makakasalamuha ng iba sa inyo this week is parang komportable ka doon. May mga biglaang magaganap din this week sa nakita ko dito. Yan, mga kasiyahan, happiness, celebration. You feel freedom or hindi yung sitwasyon din na sa iba sa inyo is this week. Siguro yung mga aaralin kayo, pag-aaralan, sisiya sa atin. Yan. Yun na nakikita ko sa dito. May mga maiisip ka rin dito no, na gusto mong i-recover. Kanya. May mga gusto mong i-success or may mga iisipin ka na mga bagay na parang there's an idea. Yun. May mga mamadaliin ka rin Yan. Sa iba sa inyo. May mga pagmamadaling gagawin o magmamadali ka. Basta something pagmamadali. Siguro yung mga irarush ka, ganyan. Tingnan natin ang parating. So, iba dito, yan? Successful. Ganyan. May mga magsasucess sa buhay mo. Page of Cups. Parating. Parating po. Parating may taong mag-a-apology sa'yo. Or ikaw ang mag-a-apology. Ganun. Parating sa'yo, makaka-receive ka daw na text message or communication. Or ikaw ito vice versa. Maaring ito is kasamaan mo sa trabaho or itong tao na to is pwedeng itong tao na to mas bata to sa'yo. Yan. Pwede rin na karelasyon mo, ganyan. May magte-text sa'yo or ikaw magte-text. Tandaan mo, wala pangalan mo dito Yan, nagba-vice versa tayo. Yun. And also, parating sa'yo is magkakaroon ng may mga pag-uusapan related to a work, money, ganyan, mga trabaho, ganyan. May mga ganong pag-uusap ako nakikita. Baka magkakaroon ng offering sa iba. Diba? Halimbawa, pwede ba na mag-overtime ka? Pwede ba na ganito? Pwede ba gano'n? Pwede ba ganyan? Or ikaw magsasabi nito. Vice versa. Also, may mga ayusin ka raw para may mga i-develop
kukumpanihin si Sia sa atin. Tatrabahuhin actually, no? Sa iba sa inyo. Yan, baka iba sa inyo maging busy kayo this time. Yan, may mga dealing situation sa iba, magkakaroon ng collaboration, magkakaroon ng mga pagkikita, kaibigan man yan o kasama sa trabaho, ganyan. May mga partnership also, no? There's a partnership. O kaya, sa iba is, may mga plano ako na nakikita sa'yo. Yan, may mga, siguro magkakaroon kayo ng mga plano. Yan, ito gawin natin, ito ganyan, ito ganyan. May mga action ka daw na gagawin this week. Yan. Baka busy nga sa inyo, busy nga kayo. May mga hard work situation eh. Iba dito parang meron kayong meron kayong, kasi there's an offering din eh, no? Siguro may mag-offer sa'yo, ganyan. And also meron kang, sa iba sa inyo meron kayong aaralin o imamaster na isang bagay, isang sitwasyon, ganyan. Halimbawa, may tuturuan ka o kaya halimbawa may taong tuturuan ka niya o ikaw magtuturo, ganun. Pwedeng ganun. Basta or sa trabaho mo, halimbawa may mga kailangan mong pag-aralan, pag-isipan or mastering yung bagay na yun, matutunan, yung mga ganun sitwasyon. Tingnan natin ang dapat iwasan ni Gemini. Baka magkaroon ng pag-ayaan, di ba? Magkaroon kayo ng banding-banding, lalabas kayo, yung mga ganun sitwasyon. Dapat iwasan. Okay, dapat mong iwasan. Iwasan mo yung pabigla-bigla at hindi ka nagpaplano sa buhay mo. Yan, iwasan mo yan. Iwasan mo na, syempre, yung mandaya. Mandaya or mga taong mandaraya. Yan, umiwas ka. Yan, iwasan mo yung yung manglinglang ng tao o yung mga taong mapanglinglang. Kasi pwede rin kasi tayo naglilinglang eh. Halimbawa, sa sarili natin. Kasi minsan hindi natin napapansin yun, di ba? Halimbawa, naglilinis tayo, di ba? Tapos yung kasamahan natin, naglilinis din siya. Pero, gusto nating mapadali yung paglilinis natin. Gagawin natin, magsha-shortcut tayo, isa-shortcut natin yung paglilinis natin, di ba? Hindi, parang mamadaliin natin in a way na hindi siya ganun kalinis. Ganun. O kaya, halimbawa, may mga inventory. Halimbawa, nagbibilang na inventory. Tapos, ang gagawin mo, kailangan mga 100. Mag-inventory ka ng 100. Diba, nakapagbilang ka ng 100. Tapos, ang gagawin mo na lang, hindi mo bibilangan yun, susukatin mo na lang yun kung pantay siya. Ganon. Pero rin yun, di ba? Pangliling lang din yun. Huwag kang gagawa ng medyo pandaraya sa sarili mo. Parang sarili mo lang din niloloko mo nun eh. Yan, umiwas ka sa mga pandaraya, panglilang, manglinglang, o mga taong ganon ang estilo, no? Iwasan mo, syempre yung hindi ka magkaroon ng disiplina sa sarili mo. Lalo na pagdating sa pera, no? Yan. And iwasan mo, siguro yung pabigla-bigla, hindi good eh, no? Huwag kang pabigla-bigla. Huwag madaliin ang bawat sitwasyon. Kaya nga sabi dito, kailangan magdesisyon. Yung mga taong, mga bastos o mambastos ng tao, yung pabigla-biglang sitwasyon, pagsasalita, yan, iwas ka, ingatan mo, o ma-burnout ka, yan, maging agresibo ka in any situation in life, yung mag-quick decision ka, yan, iwasan mo na lang yan. No? Tsaka, syempre, yung pagdudahan yung kakayahan mo. Yan, halimbawa, gusto mong gawin ito, pero baka hindi mo kaya. Baka hindi mag-success. Huwag mong pagdudahin sarili mo. Huwag mong bigyan ng limitation ang sarili mo. Huwag ka ma-manipulate ng sitwasyon. No? Or, syempre, iwasan mo yung illusion ka na ng illusion, pero hindi mo naman nagagawa. Yung hindi pagkakasundo, isa rin yun. And not to use your wisdom and katalinuhan, iwasan mo yun. Kailangan mo rin magpakatatag or kailangan mo muna na iwasan mo hindi ka makapag-focus at magkaroon ng pagpapasya ng tama. Logic, organize. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya.
Okay, when it comes sa love. When it comes sa love, sa single. Sa single. Sa single, magkakaroon ka ng choices in life. Sa mga single dyan. Kasi may darating sa'yo. Maaaring makikilala mo siya sa kaibigan ng kaibigan or in a party. Pwedeng makikilala mo siya sa party. Or, yun ang nakita ko, party? Or sa small gathering situation. Pwede ba nag-coffee kayo o kaya may birthday, yan. Makikilala mo daw yung tao na ito. Yun. Sa mga single dyan, Sa mga nagkahiwalay naman. Sa mga nagkahiwalay, nandun na talaga yung parang pag-iwan sa ere, no? Nagkaroon ng pag-abandon or rejection in life. Pero ang nakikita ko kasi dito, isa sa inyo is nahahatak pa rin ng nakaraan. Sa nakikita ko dito. Pero alam mo, dito kasi sa show, nakikita ko na parang may isa sa inyo gusto ng ng forgiveness or gusto niya uli ng connection. Gusto niya ng getting together. No, isa sa inyo is gusto ng getting together dito. Pero nagkakaroon siya ng pag-isolate. Itong tao na to, they feel trapped and feel stuck pa siya. Hindi ko pa nakikita yung action niya. Pero handun siya sa situation na gusto niya na magkaroon ng resetting dito sa relationship na ito. Palagi kanyang naiisip or handun din yung situation na maaring napapanaginipan ka nito, handun pa rin yung mga kahilingan sa nakita. Nagkakaroon siya, nalilito siya at nagkakaroon siya ng frustration kung makikipag-ayos ba siya sa'yo or magte-text ba siya sa'yo or kailangan ka na niya talagang iwanan. Pero sabi niya dito, unfinished business ito. Pilit siya nagpapakatatag ngayon, feeling independent, pero handun pa rin sa sitwasyon na hindi niya alam kung itatawagan ka niya o iti-text ka niya. Gusto ka naman niyang kausapin. Ang sinasabi niya. Pero nakakaramdam siya ng indecision or they feeling afraid itong tao na ito sa nakikita ko sa kanya. Pero still missing and they reminiscing the past situation when it comes in this relationship. Nagkakaroon kasi siya ng tupat dito sa nakikita ko sa kanya. Naguguluhan siya hindi ko alam. Naguguluhan siya. Parang sinasabi niya na nagkaroon na ba ng pagbabago, nagbago na ba, ganyan-ganyan. Nandun siya sa point na yon. Feel pain. Pero may tao daw na nagbibigay ng payo sa kanya. O nakaka-receive siya ng advice from someone. No? Ako nakikita dito. May kumakausap naman sa kanya. Yun. Sa mga magkarelasyon naman, alam mo yung may mga time talaga na makakaramdam ka sa karelasyon mo na syempre feeling mo ikaw lang nasa relasyon, ganyan, nagkakaroon ka ng sadness sa relasyon, feeling mo ikaw lang ba'y lumalaban, feeling rejected, feeling abandoned, or feeling mo pinakikinggan ka ba niya or hindi. Parang nandun ka sa point na yon. Pwedeng isa sa inyo is always feel sorry o nagsosorry or paparamdam niya yung sorry or nandun yung sitwasyon na they always offering, no, yung isa sa inyo. May sadness kasi dito. Hoping hindi ka niloloko ng karelasyon mo. Kasi may pagbabackstab din naman ako nakikita. Pwedeng alam mo to, pwedeng sa iba hindi nyo alam. Tandaan nyo, hindi nyo to energy. Yan. Pero mag-trust ka sa intuition mo kung ano yung nararamdaman mo. Pero dito kasi sa akin, may pagbabackstab. Kung alam mo, okay lang din, di ba? Kung meron siya, alam mo, okay lang din yung alam mo naman, di ba? Pero sa iba sa inyo, may pagbabackstab. Or nahandun talaga yung may mga, kasi may pagtataksil ako nakikita may mga deep wound or may mga sakit na nararamdaman in this relationship. Yun na nakikita ko dito. Siguro away bati kayo, ganyan. Hindi pagkakaintindihan din minsan. Sadness and pain. Anong pera? Kamusta yung pera niya? Yung mga lungkot sa relasyon, Sa iyong money.
Sa iyong money, Galileo. Sa money mo, hoping hindi ikaw ito nakikita ko. Hoping hindi ko yung nakikita ko kasi yung pera mo, palabas talaga siya. Maaring hindi mo naiisip na mag-ipon or naiisip mo man siya, kaso minsan kasi, di ba, ang stress reliever kasi ng iba dito is kumain sa labas, mag-coffee, ganyan. Yun na nakikita ko sa'yo. Parang, dito sa energy na nakikita ko, this week, baka magkaroon kayo ng, paglabas. Maring may mga happy gathering, magchi-chill-chill kayo, kakain sa labas, magko-coffee, yan, may mga situation na, baka magsi-share-share ka, kahit alam mo na wala ka, magsi-share-share ka, o kaya magsi-share-share kayo. Pero isipin mo rin mag-ipon, no? May mga sitwasyon kasi na kailangan mo rin baguhin pagdating sa kaperahan mo. Yun na nakita ko. Maari nagbibigay ka ng suporta with someone. Diba? O kaya naman, may nagbibigay sa'yo ng suporta, kaya parang hindi mo rin naiisip na mag-ipon talaga ng pera kasi may nagbibigay naman sa'yo. Pwedeng ganun, diba? Pero dito, need ng changes, no? Ang sinasabi dito. Kasi tumatapon siya. Yun. Baka dumating ka sa point na walang mangyari sa'yo. Diba? Tingnan natin ang advice. Pag-isipan mo pa rin. Huwag ka lang umasa na may sahod ka o may magbibigay sa'yo. It's up to you. Okay, before ang advice. Magkakaroon pala ng transformation sa'yo, no? Ibig sabihin, nakikita ko, there's a stagnant situation happen. May mga tension na hindi nare-resolbahan, ano? May stagnant situation sa'yo. May isang sitwasyon sa buhay mo na hindi mo kayang desisyonan. Maaring gusto mo pang ng isang pagkakataon, parang ganon. May mga sitwasyon na hindi ka pa makakapag-move. Ganyan ang nakikita ko sa'yo. Pero may mga delay and transformation, may pagbabago, may transformation happen to your life. Kumbaga, when it comes to a burden, struggle, problem, nahadun pa rin siya. Kasi hindi ko pa nakikita yung releasing o hindi pa paglelet ko ng mga bagay-bagay, sa nakikita ko sa'yo dito. Iba dito is, yung fear of pain, no? Yan. Kaya, ang nakikita ko parang hindi pa makaalis sa isang sitwasyon sa iba sa inyo. When it comes sa advice, be responsible. May mga bagay na need to abandon or need to let go. You need to escape, walk away, let go, or withdraw something into your life. Hanapin mo kung saan ka talaga magiging masaya at magkakaroon ng fulfillment in life. You need to getting away with something. May bullying din ako nakikita, no? Kung may mga sitwasyon na need to heal, i-heal. Kung may mga sitwasyon na hindi na kailangan pag-aksayahan ng panahon, pagkakataon, or kasi iba dito parang nagkakaroon ng wasting time or wasting situation lang, no, na hindi naman nag-growth, diba? Try a new path, sinasabi rin dito. Try a new path, and syempre let go. Huwag magkaroon ng mga pagpapaliban, kung pwede naman bukas, ganyan. Kung paulit-ulit, hindi na rin good, diba? Yun, kung you feel burden, you feel struggle, stress, at kailangan ng tapusin mo na. It's up to you, mag-trust ka sa intuition mo, ha? Kasi, tandaan mo, 1 month na lang, 2026 na. Diba? Isa sa'yo yun. Hanapin mo yung ikakasaya mo sa buhay. Na alam mo mag-growth ka. Huwag ulitin ang mga nakaraan. Arigato namaste, God bless.